Isang elders, 5 lang pwede daw. Oh, sige. Magandang hapon mga kapatid. Magsiluhod tayo at atin pong basahin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pagunlad ng mga kaloob na iyong bigay. Bastasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo po tayo. Ngayon ay unang linggo ng Adbyento at ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Rani Larwan. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Atin ngayong basbasan ang korona ng Advento. Panginoong Diyos, pinupuri ka namin dahil sa iyong anak na si Jesucristo ang Emmanuel na tagapagligtas ng sangkatauhan. Siya ang karunungang natuturo at gumagabay sa amin. Panginoong Diyos, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala sa pagsindi namin ng mga kandila sa korona ito. Maging talanawa ito, korona at ilaw ng kaligtasang tinatamo ni Kristo para sa amin. Dumating na sana siya ng walang pagkaantala. Siya ang Panginoong naming nabubuhay at naghahari ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Atin ngayong sisindihan ang ating unang kandila ng Advento. Dakilang Ama, sa pagsimula ng aming paglalakbay ngayong panahon ng Advento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa. Pagkaluban mo kami ng sigasig na umasa sa iyong presensya, umasa sa iyong kapayapaan, at umasa sa iyong pangako. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Sama po natin sa ating mga panalangin sa misang ito ang kaluluwa ng mga ating mga kapatid na lumisan na, lalong-lalo na ang kaluwa ni Robinson. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng panindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kami may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Inilalarawan ni Isaías ang panahon ng Mesiyas kung kailan ang lahat ng sangkatauhan, di lamang ang mga Hudyo, ay magtitipon sa tawag ng Panginoon. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sunsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo sa bahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay naganap sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nito, Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang manambahan. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan. Pagkat ito'y utos na dapat gampanan, doon din naroon ang mga hukuman at trono ng hari hahatol sa tanan.
Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping sa poon, iyaoy idalangin. Ang nangagmamahal sa'yo'y pagpalain. Pumayapa nawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa'yo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito. Ang kapayapa ay laging sumaiyo. Dahilan sa templo ng poong ating Diyos, ang aking dalangin, umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Nang tinanggap ng mga taga-Roma ang pananampalataya kay Kristo, panahon na upang sila'y gumising at mamuhay ng marangal bilang mga anak ng Diyos. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit na ang lumiwanag. Layuhan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng mga marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong mga buhay, at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noel. Noong ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noel. Dumating ang baha ng dililan na malayan at tinangay silang lahat. Gayun din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahon iyon, may dalawang lalaki gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkakasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang iyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating at magnanakaw, siya ay magbabantay
at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayo lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. God is good all the time. Happy New Year! New Year po ng ating simbahan ngayon. Dahil ang civil calendar nagsisimulan ng January, magtatapos ng Disyembre, ang liturgical calendar ng ating simbahan ay nagsisimula ngayong araw, unang linggo ng Advento, at ito'y magtatapos sa Christ the King. Kaya bagong taon ito ng ating simbahan. Kaya Happy New Year po sa ating lahat. Sinisihan na din po natin ang ating Advent Ref. Ito'y simbolo, udyat, na nagsisimula na ang ating paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon, ang Emmanuel, ang Diyos kasama natin. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang Advento? Bakit pinagdiriwang natin ang Advento? Ano po ba ang ibig sabihin nito para sa ating pananampalatayang mga Kristiyano? Ang Advento, mga kapatid, ito nanggaling sa salitang Adventus. Ibig sabihin, pagdating. At sa ating pananampalatayang mga Kristiyano, mayroon tayong tatlong uri ng pagdating na ating pinaghahandaan. Una, ito yung tinatawag nating Advent of Christmas. Ang pagdating ng Christmas na kung saan ang salita ay naging tao at nakipabuhay kasama natin. Ibig sabihin, sa panahon ng Christmas, mayroon tayong hinihintay, ang batang sanggol na isinilang sa Belen. Ngunit tandaan natin, ito ay nangyari na 2,000 years ago. Hindi natin pwedeng ibalik ulit sa sinapupunan ni Maria, si Jesus, at ipamanganak ulit sa December. No? Matapos na ito, Advent of Christmas, nangyari na. Ikalawang Advento na ating pinaghahandaan, itatawag natin the Advent of time or the Advent of death. No? Na lahat tayo ay lilisan, lahat tayo ay mamamatay. Lahat tayo ay lilisan sa mundong ibabaw na ito. Kaya pinaghahandaan ang Advent of death. Hindi natin alam kung kailan ito darating. Ikatatlong Advento, ito tawag natin Advent of Parousia. The second coming of God, no? Ang pagbabalik ng ating Panginoon bilang judge, bilang hukom, upang dilitisin tayo sa ating mga gagawa dito sa sanlibutan ito. Kaya mga kapatid, ang tema ng ating pagdiriwang ngayong linggong ito ay paghahanda. Paghahanda sa ano? Sa Advento ng ating buhay, sa pagdating ng kamatayan, sa pagdating ng parusiya ng ating Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik. Narinig natin sa ating Ebanghelyo, sa huling talata, sinabi ni Jesus, kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras darating ang magnanakaw, paghandaan niya ito upang hindi pasukin ang kanyang bahay. Ngunit, mayroon bang magnanakaw na sasabihan tayo, pare, mare, bukas alas 3 ng umaga nanakawan kita. Di ba wala? Ibig sabihin, sabi ni Jesus, kailangan nating magbantay. Kailangan nating paghandaan dahil hindi natin alam kung kailan darating. Walang nakakalam ng oras, ng panahon kung kailan darating ang Panginoon, kagaya ng isang magnanakaw. At napagaganda rin po sa unang talata ng ating Ebanghelyo. Tingnan ninyo, sabi ni Jesus, tingnan ninyo sa panahon ni Noe. Ang mga taong ginagawa nila ay nag-iinom, nagsasaya. Nandun sila, busy sila sa kanilang mga worldly pleasures. Busy sila sa kanilang mga attachments sa buhay. No? At anong nangyari? Sa time ni Noe, habang ginagawa niya yung arka, kilala niyo si Noe? Di ba yung gumawa ng ark? No?
Nung sinabihan siya ng Panginoon na gumawa siya ng ark, hindi yung tag-ulan. Walang bagyo yun. Tag-init. Kaya ang mga tao sa kanyang paligid, kinukutya siya, baliw yan. Tag-init. Bakit nagawa siya ng ark, ng arka? Wala namang bagyo. Wala namang ulan. Pati yung kanyang kamag-anak, hindi niniwala sa kanya. Kaya ang kanilang ginawa, nag-enjoy, nagsasaya, dahil akala nila hindi mangyari yon. Ngunit anong nangyari? Na hindi nila namalayan, dumating ang baha. At anong nangyari? Sila lahat ay namatay. Isa lang ang punto na gusto iparating ni Jesus sa atin. Kailangan nating maghanda. Amen? Sino ba dito sa inyo may gubat? May na ba kayong gubat? Yung binibigay ng mga LGU? Kawawa naman kayo, hindi pa kayo natatanggap. Magiging kayo, di ba ang LGU nagbibigay ng gubat? Anong purpose ng gubat? Para kapag may mga sakuna, para may mga, tawag doon, may ano ang mangyari mga sakuna, ligtas tayo dahil doon sa bag na ito, halimbawa, may lindol, lalabas ka ng bahay mo, binibitin mo lang yung bag, yung tawag ng gubag. At ang laman ng gubag na yun ay nandun yung last light, nandun yung battery, nandun yung mga gamot, nandun yung mga pagkain, canned goods, may mga extra damit, may mga gamot, no? May mga emergency kit na para kung ano mangyari sa iyo, maligtas ka. Yun yung purpose ng gubag na pinapamimigay ng mga LGUs. No? Sa inyo, hindi ba kayo dito nabigyan? Pero yung iba kahit hindi nabigyan, sila na lang ay gumagawa ng sarili nilang gubag. Na pag kung may emergency, bibitin mo na lang itong bag, kompleto na doon lahat. Nandun na yung maintenance mo, nandun na yung mga gamot mo. No? Ang purpose niyan, upang magkaroon tayo ng kaligtasan sa panahon ng sakuna. Para tayo laging handa. Magkaroon tayo ng gubag. Ngayong panahon ng Advento, mayroon din po tayong bag na dapat ihanda. Ano yun? Christian bag. Sa LGU, may gubag. Sa atin, dapat mayroon tayong Christian bag. At anong dapat na ang laman ng ating Christian bag? Hello? Di ba panahon ng Advento, paghahanda sa pagdating? So dapat sa pagdating niya, mayroon din tayong bag. Mayroon tayong Christian bag. At anong laman ng ating Christian bag? Anong dapat laman ng ating Christian bag? Pagmamahal? Pagpapatawad? May nakinig yata sa homily ko kanina doon sa St. Andrew Chapel at Parish, kaya perfect, no? Mayroon yata dito nag-attend doon kanina, isang misa ko sa kanila, sa parokya. No? Na ang ating Christian bag, ibig sabihin nakinig talaga kayo, no? Ang ibig sabihin ng ating Christian bag ay dapat mayroong laman. At anong laman? Una, pagmamahal. Love. Love is an action word na dapat isabuhay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Bakit love? Dahil ito naman ang essence ng Pasko na ating hinihintay, di ba? Ano ang essence ng Pasko? Pagmamahal. Love is the essence of Christmas na kung saan, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak para mailigtas ang sanlibutan. Ang hinihintay natin ang Panginoon na siya magliligtas sa ating mga kasalanan. Kaya kailangan rin po natin magmahal upang tayo ay maging handa sa pagdating ng ating Panginoon, ang tagapagligtas ng sanlibutan sa kanyang muling pagbabalik. Pagmamahal without counting the cost. Pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Ikalawa, hindi lamang pagmamahal ang ilalagay natin sa ating Christian bag, ikalawa ay pagpapatawad. Pagpapatawad. Hindi pwedeng pagdating na ng Diyos
Sa oras na ito, sa panahon ito, sabihin mo, wag muna Lord, tatakbuhin ko muna yung kapitbahay ko, mayroon kami, nag-away kami kahapon eh. Hindi. Dapat pagdating ng Diyos, handa ka na. Nandun yung puso sa pagpapatawad. Mayroong puso sa pagpapatawad sa mga taong nasaktan natin, sa mga taong nakaaway natin. Pagpapatawad. Bakit kailangan natin magpatawad? Dahil tayo ang unang pinatawad. Amen? Tayo unang pinatawad. At sino yung napatawad sa atin? Ang ating Diyos. Tayo ay unang pinatawad ng Diyos. Bakit kailangan natin paulit-ulit ng patawad? Dahil tayo rin ay paulit-ulit na pinatawad ng Diyos. Diba kapag mangumpisal tayo, pabalik-balik din yung kumpisal natin, di ba? Bakit pabalik-balik? Halimbawa, di ba, mangumpisal ka ngayon sa sunod ng mga buwan, ganoon pa rin yung ikukumpisal mo. Kumpisal mo ngayon, naging marites ako, Father. No? Sa susunod na kumpisal, ganoon pa rin, Father, naging marites. Pabalik-balik, paulit-ulit. Dahil paulit-ulit din po tayo pinatawad ng Diyos. Kahit paulit-ulit yung ating kasalanan, nandun pa rin ang Diyos, paulit-ulit tayong pinatawad. Kahit nasasabihin ng pare, okay, no? Huwag mo na ulitin yung ginagawa, yung kinumpisal mo. No? Nandun pa rin eh. Paulit-ulit pa rin tayo. No? Dahil paulit-ulit tayong pinapatawad ng Diyos. Ang lalagay natin sa ating Christian bag, pagpapatawad. Ikatatlo, na ilagay natin sa ating Christian bag, hindi lamang pag-ibig, hindi lamang pagmamahal, hindi lamang pagpapatawad. Ang ikatatlo ay pagbibigay. Giving. Pagbabahagi. Dahil kapag hindi tayo marunong magbahagi, walang silbi yung ating pagmamahal. Diba? Love is giving. Ang pagmamahal, dapat marunong kang magbigay. Kaya yung mga taong tawag doon na sakit, mahal, marunong masaktan. Pagbabahagi, pagbibigay. Yun yung pinakamahalaga. No? Di ba sinasabi sa letter of James, no? Faith without action is dead. Nagmamahal ka nga, marunong ka nga magpatawad, bulag ka naman sa pangangailangan na yung kapwa. Hindi ka man lang marunong magbahagi na kung ano mayroon ka. Diba? Ang Diyos ang unang nagbigay. Ang Diyos ang modelo ng pagbabahagi. Binahagi niya sa atin yung kanyang sariling anak. Ang kanyang kaisa-isang anak. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, ibinahagi niya sa atin ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng kaligtasan sa ating sanlibutan. Amen? Magbigay upang tayo ay bibigyan, liglig, siksik, at umaapaw. Magbahagi tayo upang tayo ay bibigyan. Diba? Sa ibang mga account sa ating Ebanghelyo, sinasabi, kung anong sukatan ng iyong binigay, yun din ang sukatan na ibabalik sa iyo. Kaya coins lang yung binabalik sa iyo kasi inuhulog nyo din dyan sa collection, points. I-try nyo kayo hulog papel. Papel din ibabalik sa iyo. O bakit tumawa kayo? Totoo yun. Sabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, sila mga kasi Ebanghelyo, kung ano ang sukatan ng pagbigay mo, yun din yung ibabalik sa iyo. O try nyo mamaya, lahat ng laman ng bulsa nyo, ihuhulog nyo. Ibabalik yan ng Diyos. Liglig, siksik, at umaapaw. Amen? Yan po yung laman ng ating Christian bag. Ang tanong ngayon, may laman na ba ang ating Christian bag? O, bakit tumahimik kayo? Wala pa? Wala pa? Mayroon na? Ano na yung laman? Pagmamahal? Are you sure? When marunong na kayo magmahal? Baka yung kapitbahay nyo, paglabas mo ng pintuan ng bahay nyo, di ka man na makasmile. Tayo lang po yung nakakaalam kung ano ang laman ng ating Christian bag. Amen. Ang mahalaga, dahan-dahanan nating ihanda
ang ating Christian path, nawa sa kanyang pagdating, tayo ay maging karapat-dapat na humarap sa kanya. Ang layunin itong Christian path para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Para tayo maging karapat-dapat na humarap sa ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Ipatuloy natin, sa pagpapatuloy natin itong banal na misa, ipanalangin natin sa Diyos naway bigyan niya tayo ng pusong handa magpatawad, handa magmahal, at higit sa lahat handa magbahagi ng ating sarili sa iba upang ihanda rin natin ang ating spiritual na buhay sa pagbabalik ng Panginoon sa kanyang paghukom at higit sa lahat sa ating pangaraoran ng pamumuhay na tayo rin nawa ay tagapagdala ng mabuting balita ng Diyos sa iba. Sa panahon ng Advento, ihanda natin ang ating mga sarili, hindi lamang ating mga pisikal na pangangatawan, bagkus ang pinakamahalaga ay ating spiritual na buhay. Amen. Magsitayo po tayong lahat at ating pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkagawang tao siya lalaki ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, ilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang palito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinataas namin ang aming mga puso sa iyo, Ama, habang aming inihanda ang aming mga sarili para sa pagdating ng iyong anak. Tulungan mo kami ihanda ang aming puso, isip at kalooban. Manalangin tayo, Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para sa simbahan, ihanda nawa ni Papa Leon, mga obispo, pari, diakono, at mga laiko ang kanilang mga sarili para sa pagdating ng iyong anak sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod at pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para sa lahat ng lingkod bayan, buksan mo ang kanilang mga puso sa pagdating ng manunubos upang sila'y maging tunay na kasangkapan ng iyong pagliligtas. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para sa aming mga natitipon ngayon, gabayan mo kami upang ang aming mga pasya at gawain ngayong linggo ay maging tuwirang pagsasakatuparan ng iyong pakikipag-isa at kaligtasan. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para sa mga mahal naming namayapa, salubungin mo sila pabalik sa iyong mapagmahal na yakap. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, patnubayan mo ang aming mga puso sa aming paghahanda sa pagdating ng iyong pakikipag-isa at kaligtasan. Si Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Aba naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan, na ngayon pa man ay amin ang pinapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay niyang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang pakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang maginingning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na sisiawit ng papuri sa iyo, na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilawin po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nang papasalamat at kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu. Ama, nangapin mo ang iyong ang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leo na aming Papa, at ni Milo Yobert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nalimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, dahil din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pailapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikakarangal mo sa pamamagitan ng anak ng aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag na tagapagligtas namin si Heso Kristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po ang lahat at ating pong dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. Umalwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang nagkikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso at ginawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ng kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus nang malugod ginawa naming pasanin ng aming mga krus sa araw-araw ng walang pag-aalinlangan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan, sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan, ni Apostol San Andres na nangaral at nakasiwa sa iyong sambayanan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papalaw, aming mapalaligan ng iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga announcements. Ipinapaalam po sa lahat na ang St. Andrew, Quansay Parish ay magkakaroon ng one-day Advent Pilgrim and Recollection sa darating na Sabado, December 13 sa Diocese of Tarlac. Sa mga interesado, maaari pong tingnan ang tarpaulin sa labas ng chapel o simbahan at makipag-ugnayan sa ating parish office sa iba pang detalye. Ang buong pamayanan ni San Andres ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng sponsors, kawan, pamayanan, paaralan, servers at parishioners na nag-alay ng oras, lakas at puso para sa matagumpay at mapayapang pagdiriwang ng ating nakaraang piyesta. Tulad ni San Andres, naway manatili po tayong tagapagpadala at tagapamahagi ng tinapay ng pag-asa sa bawat gawa ng paglilingkod at pagmamahal sa kapwa. Maraming salamat po. Pagpalain nawa tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Wala na kayo. Mami na bless.